Ito ang tatlong reports na kailangan mong malaman o makuha para malaman mong ang negosyo mo ay productive. Kung marami ka ng tao, marami ka ng CCTV at may kahit pa paano meron ka ng monitoring system, pero madalang mong maranasan na productive yung negosyo mo, na productive yung empleyado mo. Tapusin mo ang video na to dahil dito ko ilalatag ang tatlong reports na kailangan mong malaman para malaman mong productive ang negosyo mo. Ayos? Ako nga pala si Kyle, may 3 taon akong experience sa accounting. Tumutulong din ako sa mga negosyanteng may struggle sa automation at sa accounting system. E tara, start na tayo. Pero bago yan, may kikwento muna ako sa inyo. Naikwento ko na to sa mga vlog ko dati na sa dati kong trabaho sa corporate, kahit na hindi ako binabantayan, hindi ako mina-micromanage, pero napaka-productive ko. Natatapos ko yung mga dapat tapusin, nabibigay ko yung mga hinihingi sa akin, natatapos ko ahead of deadline. Basta naayos ko yung trabahoin yung mga trabaho ko, kahit na hindi ako mina-micromanage o binabantayan physically. At na-realize ko by time na kaya pala ako nagiging productive, kaya pala akong nagtatrabaho ng maayos dahil may hinihingi sa akin na report. May hinihingi sa akin every time na ano ba yung tinatrabaho ko, ano ba yung performance ko, ano na ba yung progress sa mga pinapagawa sa akin, ano na ba ang progress sa mga kliyenteng naka-assign sa akin. Yun yung isa sa mga nagpa-realize sa akin na hindi lang pala CCTV, hindi lang pala micromanagement, hindi lang pala pagsisita ng maayos sa'yo o mga training, pero okay yung mga bagay na yun. Pero isa sa mga nagpa-realize sa akin, para maging productive ang empleyado o maging productive ang negosyo mo, kailangan mo pala kunan sila ng resulta. Kailangan mo silang kuhanan ng mga reports na kailangan mong malaman para at least malaman mong may ginagawa sila o ma-monitor mo kung productive ba yung negosyo mo, hindi. So yan ang isa sa mga realization ko nung nag-corporate ako. Na kailangan pala natin ng report sa mga tao natin o galing sa negosyo natin para malaman natin o may pahapiyaw tayo na nagiging productive pa rin yung negosyo natin o yung empleyado natin. So start na tayo. Isa sa report na kailangan mong malaman para malaman mong ang negosyo mo ay productive ay ang end of day report. EOD. Yan yung tinatawag nilang EOD. Ito, nagbabari to depende sa negosyo mo. Ang naging trabaho ko dati, sales. Sa sales, hinihingi sa akin yung mga nakausap ko, ilan yung calls, ilan yung outbound, ilan yung inbound, ilan yung nasend kong email, ilan yung na-replyan kong email. Basta lahat nakabilang. Depende yan sa trabaho mo. Meron din kasing mga empleyado na hindi kailangan mag-report. Especially nung nagiging banana chip cooker ako. Ang ginagawa ko lang, magluluto ng banana chips. No? Hindi na ako yung nagbibilang kung ilang kilo yung naluto ko, ilan na yung naging waste ko. May taga-bilang nun sa akin. So, depende yan sa negosyong pinapatakbo mo. Kaya kailangan mo ma-figure out kung paano mong mabilang or paano mong ma-convert into numbers ang productivity ng iyong empleyado. Depende talaga yan sa negosyo mo. Kailangan mo lang ma-figure out, kailangan mo yung upuan kung paano mong makuha by number yung productivity ng empleyado o negosyo mo. Ikaw ang makaka-figure out niyan. At take note na iba-iba ang EOD kung depende sa department na pinag-assignan mo. Iba ang EOD ng HR, iba EOD ng accounting, iba EOD ng operation, iba EOD ng accounts receivable, accounts payable, iba-iba yan. At it is your job, especially kung startup ka pa lang o ikaw pa lang yung mismong nagmamanage ng negosyo mo, it is your job to find out kung paano mong ma-convert to numbers ang productivity ng iyong negosyo. Para yan yung isisend nila at basihan mo na productive ba yung tao mo o hindi. Again, yan ay end of day report, EOD. Ayos? Okay, next. Isa sa mga report na kailangan mong malaman para malaman mong productive ang iyong negosyo ay ang lead and sales status. Applicable to sa mga B2B na mga negosyo, especially yung kung may binibenta ka software, may binibenta ka serbisyo, o may mga sales ka ng mga tao. Isa to sa mga kailangan mong malaman kung nagiging productive ba yung sales mo, especially kung in-house yan. Kailangan mong malaman kasi binabayaran mo yan ng allowance, araw-araw. At minsan ginagawa sa mga sales namin dati, especially mga in-house, may quota silang dapat ma-reach everyday na natawagan nila or na-close nila. Depende pa rin yan sa negosyo mo and it is your job to find out kung paano mong i-set up yung sales and lead status. Kailangan mong malaman kung ilang leads ang na-reach out nila, ilang leads ang na-follow up nila, ilang leads ang na-close nila para malaman mo ang ratio ng kung gaano kadami ang na-reach out na leads versus magkano yung na-convert na sales na galing sa mga na-reach out nilang leads. Ayos? So, yan, isa yan sa mga report na kailangan mong malaman o makuha sa empleyado mo, yung lead and sales status. Ayos? Okay, next. Isa sa mga report na kailangan mong malaman para malaman mo ang negosyo may productive ay ang cash
Recon. Lahat ng mga ginagamit na bangko, GCash, e-wallet, or petty cash, dapat may report yan para malaman mong nagtatali ba yung pera sa actual at sa record mo. Diyan kasi nagsisimula ang fraud eh. Diyan nagsisimula ang fraud kapag hindi na ilista ng tama at hindi na reconcile ng tama ang mga pinapadisburse mong pera. Kinokolekta mo yan sa bookkeeper mo or sa admin mo or kung sino mang pinapagawa mo na mag-reconcile ng mga bangko o mga petty cash mo or kung sino yung nagdi-disburse ng pera. Siya yung sinisingil mo niyan. Kasi para malaman mo na masecure mo at ma-monitor mo na walang lumalabas na pera na hindi recorded. Para malaman mong walang fraud na nangyayari sa negosyo mo. Importante yan, especially kapag ino-audit mo na yung business mo. Importante yan para malaman mong walang fraud na nangyayari. Para walang halong kalokohang nangyayari. Alam mo kung pasok, labas, at saka ano yung mga pinagagastusan nun. Dapat alam mo yan. Para alam mong productive at effective at efficient yung negosyo mo. Ayos? Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Sinishare ko to sa inyo para maglatag ng additional knowledge o additional idea para sa inyo na hindi lang CCTV, hindi lang tamang manager, hindi lang micromanagement ang sagot para maging productive ang negosyo mo. Dapat mo kasi malaman as a negosyante na dapat may hinihingi ka na parang resibo sa mga empleyado mo o sa negosyo mo na pruweba na productive sila, na hindi sayang yung binabayad mo sa kanila, na may ginagawa sila araw-araw at ginagamit nila yung oras nila para maging productive at effective sa negosyo mo. Ang kalaban kasi natin dito, yung tiwala. Yung tiwala lang na, nagtatrabaho yan kasi nakikita ko naman sa CCTV yan, nakikita ko naman yan na nagtatrabaho na maayos. Walang problema sa tiwala, kailangan talaga natin magtiwala. Pero kailangan nating maging practical. Kasi sa negosyo, it's a number games. Kung ang tiwala mo, hindi mo naman ako-convert sa numbers, maling tiwala yan. Dapat ako-convert mo talaga lahat sa numbers. Kung yung AOD nila, yung mga sales nila, yung mga reconciliation report nila, kailangan na ko-convert mo yan sa numbers. Para numbers na lang yung nagkikwento sa'yo, hindi na yung napakahabang ewan kung anong mga letter na yan. Basta yan yung kalaban natin na hindi dapat tayo nagbe-base lang sa tiwala. Nagbe-base tayo sa kung anong binibigay nila. Ma-figure out din natin yung paraan para ma-monitor natin na tama din yung binibigay nila sa atin. Ayos? Ngayon na alam mo na kailangan pala natin ng humingi ng report sa mga empleyado natin. Simulan mo na yan ngayon. Hindi yan mahirap. Kasi negosyante ka, ikaw yung nagsimula ng negosyo na yan. Alam mo yung pinaka-sistema niyan. Alam mo yung paano dapat yan i-convert sa numbers yung mga productivity ng iyong negosyo. Kaya it is something na trabaho mo rin na ma-figure out mo para hindi sayang yung oras at energy mo. At malaman mo rin, especially pagdating ng panahon na iwan-iwan mo na lang siya dahil may scale ka ng negosyo at may tinatrabaho ka ng iba, hindi mo na sila binabantayan 24/7 pagkos tinitingnan mo na lang yung kabuuan ng numbers based sa nagawa mong sistema na report na kailangan mo sa mga empleyado mo. Kaya simulan na nating hingi ng report sa kanila. At hindi bawal yan. Hindi micromanagement yan. Dapat talagang may report na hinihingi tayo sa mga empleyado natin. Part yan sa binayaran natin sa kanila. At gawin mo rin yung the best mo na hindi nakakasagabal sa operation yung pinapagawa mong report. Na parang nagtatransition lang kayo na smooth lang. Kaya mo yung gawang paraan kasi madali lang naman talagang mag-capture ng productivity into numbers. Especially kapag ikaw yung may-ari, ikaw yung may alam niyan kung paano gawin yan. Ayos? Okay guys, sana may natutunan kayo. Yun lang sa video na to. First time ko palang magsalita dito sa labas, nakakailang kasi merong mga tao dyan sa likod eh. Pero at least napaprogress tayo by time. Sana may natutunan kayo guys. Please like, comment, and share. And ini-encourage ko din kayong mag-join sa Negosyante Automation Group para doon ko in the future may mga event tayong or mga series tayong i-release para mas makatulong na ma-automate yung mga negosyo nyo. Ayos guys, thank you so much. Palaging tandaan at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye bye guys.